Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dismayado sa kanilang inabutan ng mga bombero sa Maynila na rumisponde sa inakalang insidente ng sunog. Ang nakita kasi nila online na larawan ng nagliliyab na truck, abay, hindi naman nasusunog. Yun pala edited o ginamitan lang ito ng artificial intelligence para pagmukhaing totoo. Babala po, may parusa sa ilalim ng batas ang nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa sunog. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa timbre mula sa social media, rumesponde ang ilang bombero sa nasusunog umanong truck sa parola sa Maynila base sa larawang ito. Ilang truck ng bombero ang nagmadaling magpunta sa lugar. Pero pagdating doon, hindi naman pala nasusunog ang truck na nasa larawan. Dito na nadiskubreng ang larawan ng nagliliyab na truck, peke pala. Hinahanap namin at nakita naman namin yung truck na buo naman. Ang AI, pala mo, parang totoo na talaga eh. Ayon sa hepe ng Recto Volunteers na si Samuel Phoenix, isang follower nila online ang nagsend ng picture sa kanilang group chat. Sabi pa ni Phoenix, bukod sa abala, delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga emergency. Siyempre, nagmamadali kami. Either na makasagi kami o ano. Siyempre, tumatakbo kami sa sunog. No? Tapos pagdating ng fake news pala, mga ganun, mapanagot. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nilang ganun. Ayon naman sa barangay na nakakasakop sa lugar, wala silang ideya kung residente ba nila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Mayroon din daw silang mga sariling truck ng bumbero na unang re-responde kung sakaling totoo ang sunog. Karamihan kasing ganyan sa insidente, yung mga nagkakalat na parang anonymous. Very alarming po yung nangyayari, no? Masama po yan, baka mamaya meron nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bumbero, no? Dahil sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Sa ilalim ng RA 9514 o ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008, maaaring magmulta ng 50,000 pesos ang sino mang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Pwede rin silang masampahan ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Dalawa ang sugatan sa salpukan ng dalawang truck sa San Mateo, Rizal. Bago nito, sumama umano ang pakiramdam ng isa sa mga driver at sumubsob sa manibela. Nakatutok si James Agustin. Nakaipit pa ang paan ng pahinante ng garbage truck nang inabutan ng mga rescuers sa bahaging ito ng C6 Bypass Road sa San Mateo, Rizal, bandang alas 11:20 kagabi. Pahirapan ang pagliligtas sa kanya. Kinailangan pang tanggalin ang pinto ng truck. Agad na isinakay ang biktima sa ambulansya para mabigyan ng paunang lunas. Nagtamo rin siya ng mga sugat sa tuhod. Pagdating namin, dumating ang mga madramo, ang rescue ng San Mateo at ginamitan ng hydraulic para mabuka yung pinagkakaipitan ng paa. Then, nung matanggal yun, tinanggal yung pinto, then nailabas na. Nayupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng garbage truck matapos sumalpok sa dump truck. Nagtapon ng basura sa landfill ng garbage truck at pabalik na sa Taytay, Rizal na mangyari ang aksidente. Ayon sa driver nito, nasa landfill pa lang sila ay sumama na raw ang kanyang pakiramdam. Pagdating namin dito, hindi ko na namalayan, bigla ko na natumba sa manubila eh. Yun lang. Bangga, inaabot ko yung yung paa ko malan. Naprinuhan ko pero konti lang. Wala na, nandyan na eh. Hindi naman hugay, nakatulog tayo. Hindi. Gising ako. Ang dump truck naman magde-deliver ng graba sa Antipolo. Iniinda ng driver ang kanyang kaliwang paa. Sabi ng driver, gumilid lang sila saglit ng kanyang pahinante para kumain. Natanong ako sa salamin baba ako. At tuloy naman ito haba. Saka ako pupunta to. Abay, dire-diretso pa rin o. Nagulat na lang po. Biglang pasok ko sa likuran ko. Ayun, sa sobrang tuloy po. Itinulak pa nga po ako. Dinala sa ospital ang dalawang nasaktan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. Binigyan ng kamera ng isang linggo ang DPWH
para repasuhin ang inihinging budget para sa susunod na taon. Sa gitna ng talakayan, inilahad ni Secretary Vince Dizon na walang master plan ang mga pinopondohang flood control project. Kaya ang mga isasama sa nirerebisang budget ay dapat nakabase sa scientificong pag-aaral. Nakatutok si Joseph Morong. Sa pamamato na uwi ang kilos protesta sa labas ng batasang pambansa ng mga ralistang nananawagang panagutin ang mga nangurakot umano sa pondo ng bayan. Sa gitna yan ng anomalya sa mga flood control projects. Mainit ngang usapin ngayon kung nagagamit ba ng tama ang budget ng DPWH lalo ba't lumulutang ang iba't ibang mga ghost projects. 881.3 billion pesos ang budget na hinihingi sa Kongreso ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At ang nakalaan sa flood control projects ay 268.3 billion pesos o lampas 30%. Pinare-review na ito ng Pangulo sa DPWH dahil sa mga kaduda-dudang items. Sa pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa House Committee on Appropriations, gusto sana ni Dizon na bigyan muna siya ng Kongreso ng 1 linggo para reviewin ang budget. Buburahin natin. Walang doble. Walang completed na mayroon pa rin budget. Yun, unacceptable yun. Pero itinuloy na rin ng komite ang pagdinig at sa halip ay tinanong na lamang ang DPWH kung paano nga ba ang ginagawa nitong pagbabudget. Halimbawa, sa flood control projects. Bakit raw yung mga hindi naman binabahang lugar may malalaking budget? Tinapat na ni Dizon ang mga mamabatas. Kadepende ba ito sa need? Baka naman sa laki ng kickback. To be quite honest, I don't think there is a master plan or there is a basis. So it's quite arbitrary, Madam Chair. Bukod dito, pinuna ng ilang mamabatas sa mga double entry sa budget ng National Expenditure Program o yung budget na binuo ng ehekutibo. Aabot daw ang double entry sa halos 1 bilyong piso. Yung initial na paghahanap namin, totaling 939 million pesos na to. So almost 1 billion yan, hindi rin to biro, ano? Ang explanation po sa akin ngayon, no, halimbawa, may isang ilog. Mukha pong kaya 3 kasi yung kunyari, ang gagawin pong flood control, halimbawa, 100 metro, halimbawa. No? Mukha pong naka-chop-chop into either phases or segments. Dahil nga po merong limit sa district, meaning above 150 million, yan po ay above na po ng distrito at yan po ay aakyat na sa region. So, tingin ko po yon. Para maiwasan ito, hiling ni Appropriations Committee Chairperson Michael Swansing, ang dapat lamang pondohan ay yung mga talaga namang bahain na mga lugar. Dalawa po yung criteria natin. One, dapat po red siya, tagged as a red zone in Project NOAA. And second po, hihingan po natin ng Regional Flood Mitigation Plan. Ayon kay Secretary Dizon, ang posible nilang gawin sa kanilang nire-revisang budget ay lagyan lamang ng mga flood control projects yung mga flood-prone na mga lugar at dapat nakabase yan sa scientificong pag-aaral. Yung science credible, no? Hindi yan hindi yan hula-hula. Makakalbo yung mga district projects. Marami namang nung nakaraan Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa Maglalabas din daw ang DPWH ng department order para formal nang sabihan ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa mga proyekto ng DPWH. Punto kasi ng ilang kongresista, nagugulat sila na may proyekto na pala ang DPWH sa kanilang lugar. Bagay na sinang-ayunan ng Metro Manila Council o organisasyon ng lahat ng mayor sa Metro Manila. Dapat merong approval po ng mga LGUs ang mga isasagawang national government projects dahil marami po sa mga lumalabas sa investigasyon ay bigla na lang pong nagsisimula ang DPWH, hindi po nakikipag-ugnayan sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay. Ang mga LGUs, mas alam po namin saan ba namin mas kailangan ng pumping station, saan namin mas kailangan ng slow protection, saan namin mas kailangan ng drainage improvements. Binigyan ng Kongreso ang DPWH ng hanggang September 12 para isumite ang kanilang revised budget. Babala naman ng Senado kung hindi maayos ng DPWH ang kanilang budget, ay ilalagay na lamang nila ang nasa 270 billion pesos na budget para sa flood control projects sa edukasyon. Para mabuo na yung 4% GDP sa education.
Pero kung maayos naman, justified na, meron ng feasibility study, may detailed engineering na, wala na yung mga duplications, then potentially yung budget nila pwedeng ma-retain. So it really depends kung ano yung i-resubmit nila sa Senado, Kongreso at Senado. Kami po, aayusin po namin itong existing budget proposal. Pero ang ultimate pong magdidesisyon kung anong gagawin sa budget ay ang Kongreso. Dahil sila po ang may authority at may poder na. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 milyong piso ang halaga pero madaling nasira ng isang bagyo ang isang proyekto kontra baha sa OAS Albay. Pino na rin kung bakit nitong Agosto lamang sinimulan ang repair kahit noong Oktubre pa ito napinsala. Nakatutok si Mark Salazar. Natunto namin ang project marker na ito sa gilid ng Kalakran River sa Barangay Saban, OAS Albay. Ang flood mitigation project na ito ay isa sa mga nakalista sa Sumbong sa Pangulo website. Nakasaad sa website na kumpleto na ang proyekto Pebrero ngayong taon. Pero ganito ang aming dinatnan. Nandito ako sa ibabaw ng Kalakran River sa OAS Albay, kung saan sinubok ang isang importanteng flood control project kung kaya bang proteksyonan ng mga tao laban sa baha. Pero October 2024, sa hagupit ng Bagyong Christine, gumuho ang malaking parte ng malaking riprap sa ilog na ito. Hindi na proteksyonan ng mga tao laban sa malawakang pagbaha noong panahong iyon. Oktubre nung isang taon ng pagguhuin ng Bagyong Christine ang malaking bahagi ng riprap nito. Bigo tuloy maprotektahan mula sa pag-apaw ng Kalakran River ang maraming lugar sa UAS, kabilang ang Barangay Saban. Yung tubig dito mataas. Inabot nga dyan sa, lahat ng tubali, inabot ng tubig eh. Sa katawan nyo, mga hanggang dito. Maraming nasira bahay, ganyan. Marami, kasi yung mga nandyan sa sityo, yung mga bahay nila gawa sa light materials. Kaya yun ang inuuna ko na mailikas. Akalaan niya nila sapat ng proteksyon ang riprap? Mahalaga kasi yun ang proteksyon ng mga tao ko rito pagdating ng kalamidad, lalo sa baha. Base sa kontrata sa proyekto na nakuha namin sa DPWH website, ang Richmar Construction ang kontraktor ng proyekto na nagkakahalaga ng halos 140 million pesos. Pero ang ganito kamahal na proyekto, bakit nga ba bumigay agad? Sa lakas ng tubig noon, yung current ng tubig ng Typhoon Christine. So unti-unti na damage. Pag nasa side, wala namang mga steel bars yun, parang riprap lang yun sa yung design namin. Sa ibabaw, sa side, sa likuran ng structure. Kaya yun ang parang bumigay. Sa tabi ng project marker, makikita dahil hinighlight naman ng pulang pintura yung dami at limit ng bakal na ginamit na palaman sa riprap na ito. Pero yung parting gumuho dahil sa Bagyong Christine noong isang taon, makikita na ang umusling palamang bakal ay dadalawa lang naman peraso. Nakita nyo ba? Yung iba nakita ko, meron din kaliitan. Bakit nga maliit? Yun ang hindi ko na alam kung bakit maliit. Hindi kayo nagtanong? Uy, bakit hindi naman. Kasi yung taga DPWS naman, parati naman bumisita dyan eh. Kaya nga naman hindi nila yun makita. Ayon sa pagsusuri ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office, compliant naman sa disenyo ang proyekto, kaya markadong completed ang proyekto. Wala namang deficient sa design. Okay naman, depende sa namin, sa project engineer namin, kasi pina-inspection ko naman yun eh. October 2024 pa ito napinsala, pero ang pagkukumpuni nito, nagsimula 2 linggo lang ang nakararaan. Sabi ko, as soon as possible i-repair nyo yan. So, sabi na ko, amendable naman yung kontraktor na i-repair nila. Kaya lang sir, bigyan nyo muna kaming panahon kasi yung mga ibang equipment namin nasa ibang lugar kasi may mga ongoing projects din kami. So, ngayon na i-ano nyo na. So, ongoing na yung repair nila ngayon. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang repair pero pinaparash na daw. Mag-repair din sila through
their own expense. Kasi nasa warranty period pa naman to. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Richmar Construction, isa sa top contractor sa Bicol Region na may 15 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Sinisilip na ng District Engineering Office ang iba pang flood control projects na maaaring na-damage ng Bagyong Christine at nangangailangan ng retrofitting para tumibay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi na pwedeng galawin, buksan at gamitin ang 28 luxury vehicles ng mga Diskaya na hawak na lahat ng Bureau of Customs. Sa gitna niyan, muling nangalampag sa compound ng pamilya ang ilang rallyista para manawagan ng pananagutan sa maanumalyang mga proyekto kontra baha. Nakatutok si Chino Gaston. Ikalawang araw ng tila minumulto ang compound ng mga Diskaya ng isyu ng umano'y pagkakasangkot nila sa mga kinikwestyong flood control project. 3 rallyistang bihis multo pero may mukha ng mga kontraktor ang kabilang sa sumugod kanina sa gusali ng St. Gerard Construction, simbolo sa pagiging ghost project umano ng ilang proyekto ng DPWH. Hindi lang kaban ng bayan yung ninanakaw nila, buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations. Payapang natapos ang protesta ngayong araw ng akbayan na binantayan ng Pasig Police. Dadagdagan sila ng mga tauhan ng NCR Police Office. Tukoy na ng huli ang pagkakakilanlan ng mga nagpintura sa gate at bakod sa gusali kahapon na mula sa ibang grupo. Desidido pa rin silang kasuhan ng mga Diskaya. Magpapile po tayo ng malicious mischief, vandalism, unjust vexation, and also alarm sa scandal. Malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin. Huwag tayong gagamit ng dahas, pananakot at kung anumang paninira ng propiedad kagaya po nung nakaraang rally. Voluntaryo na ring isinuko ng mga Diskaya ang 16 pa nilang luxury vehicles na bukod pa sa 12 sinelyohan at kinordon kahapon ng Bureau of Customs. Sa ngayon, kompleto at natipon na sa loob ng St. Gerard Building ang 28 luxury vehicles tugma sa bilang na inamin ni Sara Diskaya sa Senado. Hindi na sila pwedeng galawin, buksan o gamitin at babantayan ng mga customs officer dahil nasa custody na ito ng ahensya. Iniharang din sa mga luxury vehicles ang 2 minibus bilang proteksyon sakaling batuhin ng mga rallyista. Muling giit ng abogado ng mga Diskaya, kompleto sa LTO documents ang mga sasakyan. At kung merong mang pagkukulang sa mga importation at buwis ng mga sasakyan, handa naman aniya mga Diskaya na bayaran ang mga ito. Lahat po ng 28 cars, ito po ay locally purchased. When I say locally purchased, binili po nila sa mga lokal na rehistradong car dealer. Lahat tayo buyers in good faith. Ito po'y lahat ay dokumentado po. Dadalo rin aniya ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate hearing sa Lunes bilang pagsunod sa sabina sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Maynila ang isang Vietnamese na iligal umanong nagsasagawa ng cosmetic surgeries. Ang suspect nagbebenta rin umano ng mga gamot na hindi rehistrado sa Pilipinas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, pumasok ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division sa isang klinik sa Mabini, Maynila noong Lunes. Inabutan ang 42 anyos na Vietnamese national sa klinik. Bumungad ang mga high-end na equipment na ginagamit sa iba't ibang cosmetic procedures. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kanilang operasyon sa sumbong na kanilang natanggap. May na-receive kasi tayong reklamo, no? A complaint from a doctor claiming that may mga Vietnamese na nagpa-practice ng medicine dito sa atin. No? Basically, cosmetic surgery. Merong mga nagrereklamo na hindi maayos yung nagawang surgery. Sabi ng NBI, bukod sa pagkasagawa ng cosmetic surgeries, tulad ng pagpapatangos ng ilong at pag-i-inject ng Botox, nagbebenta rin daw ang dayuhan ng gamot na hindi rehistrado sa Pilipinas. Yung
Pag-practice kasi ng medicine, naka-reserve yan para sa mga Pilipino. That's a practice of profession. Limited yan sa mga doktor natin dito, no, who pass the board exams. And they have license for that. So the danger is, if these people are not qualified to perform those kind of operation, procedures, no, there's a danger na yung tao ay mamatay, or that's the worst thing that can happen, or masira yung kanilang whatever, yung kanilang Naharap sa patong-patong na reklamo ang dayuhan na todo tanggi sa akusasyon. They're saying that you're a doctor. Is it true? Who? You, doctor? No. Operate? No. You don't operate? You're just what? Translate. You just translate? Yes. You're a translator? Translate for him. Pumili ng mga licensed na physician natin, yung mga surgeon talaga, that nag-aral para dito, no? Because the danger is yung procedure na you want na result ay hindi mo makuha, or worse, you end up, no, suffering from that kind of procedure. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Mixed emotion si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa kanyang pabalik bilang host ng The Voice Kids. Bukod kasi sa inspirasyong hatid ng new breed of talents, di rin daw may iwasan ni Dong na masaktan pag may natatanggal sa kompetisyon. Makichika kay Nelson Canlas. Balik The Voice franchise si Dingdong Dantes, but in its little spin-off, ang The Voice Kids, featuring aspiring singers from ages 7 to 12. On his second year sa franchise, mas ready na kaya siya sa panibagong emotional roller coaster kung saan nakataya ang pangarap ng mga bata? Parang mahirap turuan ang damdamin na maging pusong bato. Every time we let go of some, siyempre masakit. But every time we discover new talent, it's so refreshing, it's so inspiring. And it's always a mix of these emotions. Still close to home pa rin ang version na ito kung sa The Voice Generations, friends and family ang involved. Dito relate pa rin si Dong as a dad. Bilang magulang, may certain level of understanding ka na, di ba, ng mga bata. 7 to 12, mga ganun. So, within the range ng daughter ko. So, yung daughter ko, mahilig din kumanta. So, lahat ng mga napapanood ko sa kanila, sa bawat galaw nila naaalala ko talaga yung sarili kong anak, di ba? Kaya this September 14, Sunday, 7:15 p.m., prepare to embrace honest emotions like a kid mula sa heartwarming moments, surprises, at ang kulitan ni Dong at coaches with our singers. Nakikita natin yung iba't ibang klaseng emosyon, napapanood natin yung iba't ibang klaseng kagalingan ng mga bata. It is always a treat, di ba? Being on the stage of The Voice Kids. Dito lang yan sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Balik kulungan ang isang dating gwardya sa Batangas City dahil sa iligal na pagbebenta umano ng mga baril at bala. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Tila may hinihintay ang lalaking ito na may bitbit na paper bag sa Barangay Bulbok, Batangas City mag-aalas 11 kagabi. Pumasok ito sa isang kubo at maya-maya pa. Target pa lang lalaki ng buy-bust operation ng CIDG Batangas. Kaya matapos maikasa ang pagbebenta niya ng baril sa nagkunwaring buyer, agad siyang inaresto. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol, kalibre 38, magazine at iba't ibang bala. Dala-dala niya naman, malakas nga po talaga ang loob niya at naghintay siya doon sa kanyang katransaksyon. Ang suspect, dati raw security guard na dati na rin nakulong. Nagkaroon din siya ng kaso ng illegal drugs at illegal gambling at nakulong din ito. Ngayon, nung nakalaya, na siya, allegedly lumipat na siya into gun running. Hindi pa matukoy ng CIDG sa ngayon kung saan galing ang mga baril. Pero ibinebenta raw ito sa mga masasamang elemento na nag-ooperate sa Batangas at kalapit na probinsya.
Dahil sa mga nakilala din niya sa loob, yun yung mga ano sa kanya ng mga source ng mga buyers. Patuloy ang investigasyon sa nangyari pero katwiran ng suspect. Dahil po sa kahirapan ng buhay po. Dahil sa pagka-confiscate natin dito sa mga baril, we eliminate the instruments of crime. Sasampa ng suspect ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan, may mga naitala muling insidente ng pagguho ng lupa. Gaya na lang sa Zamboanga del Norte kung saan 2 ang natabunan. Nakatutok si Rafi Tima. Uy, Diyos ko Lord, ginako sa kuwan. Kasunod ng halos walang tigil na mga ulan, bunsod ng habagat at thunderstorms. Gumuho ang lupa sa labason Zamboanga del Norte. 2 lalaki ang natabunan. Ayon sa kumuha ng video, nag-aani ng niyog ang kanyang tiyuhin at isa pang lalaki nang mangyari ang landslide. Patuloy ang paghuhukay at paghahanap sa mga biktima. Sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya, gumuho naman ang bagong gawang kalsada dahil sa lumambot na lupa bunsod ng pag-ulan. Kasamang bumagsak sa bangin ang isang jeepney. Agad dinala sa ospital ang driver at pasahero. Landslide din ang perwisyo sa ilang motorista sa Pinukpok, Kalinga, maging sa ilang kalsada sa Lamot, Ifugao, pati na sa Mangkayan sa Benguet kung saan humambalang ang tipak ng lupa sa kalsada. Nagmistula namang ilog ang highway na ito sa Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, galing sa bundok ang rumagasang baha na pumirwisyo sa mga motorista. Apektado rin ang mga motorista sa Sipat Bridge sa Kawayan, Isabela na nabutas kasunod ng malakas na agos ng tubig at mga pag-ulan. Sa Session Road sa Baguio, mga plastik na basura ang humambalang sa kalsada matapos anurin ng baha. Kokolektahin na sana ang mga ito ng abutan ng malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. All out sa preparation si David Licauco para sa kanyang role bilang investigative vlogger sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Bukod sa physical training, nakipag one-on-one din siya kasamang isang batikang broadcast journalist. Makichika kay Nelson Canlas. Bukod sa action scenes, isa pang pinaghahandaan ni Pambansang Ginoo David Licauco ang kanyang pagiging investigative vlogger para sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Yung role ko sa Never Say Die, isa akong vlogger na journalist. Through my videos, maybe on on platforms, doon ko na-express kung ano yung gusto ko at ayaw ko sa Philippines. Yung training nga namin this morning was mostly about how to convey what you feel, what you want to share the viewers. Para mas mapalapit sa kanyang role, kumuha ng pointers mula sa DCBB si David. We had a meeting with Boss Orly of DCBB. He was very insightful. Yung role ko dito, medyo similar sa ginagawa niya. So it was just nice for the production to, to think about it, to pick up, the knowledge from someone na batikan na sa larangan niya. Marami raw natutunan si David, lalo't ibang-iba ang karakter niya sa Never Say Die kumpara sa mga roles sa kanyang ginampanan before. Kaya sa bawat pointer sa training, mas lalo raw na-inspire si David na maging kapani-paniwalang investigative vlogger. Well, at first, syempre, when you hear about, being a radio broadcaster, you would automatically think na, kailangan like yung boses mo deep, very straightforward. But actually, sinabi sa akin ni Boss Orly na syempre it will also matter yung kung sino yung nakikinig. You have to pivot and learn kung paano gusto mapakinggan ng isang Gen Z or millennial yung news. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Ilang mambabatas ang may kaanak, kaibigan o di kaya'y may campaign donor na may mga kontrata rin sa gobyerno. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang ibang mambabatas na nga tumatayo pa ring opisyal ng ilang government contracting companies hanggang ngayon. Kilalanin sila sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismong mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Centerways ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito, 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulo website ng flood control projects. Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde Co, co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. 2 kapatid ni Co ang lumalabas na opisyal ng 2 pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corp at FS Co Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan naming hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co pero wala pa silang tugon. Ilan sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na manager ng Ferdstar Builders and Contractors. At Journey Jet Nisay, General Manager ng JVN Construction and Trading base sa DPWH contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong President ng Macapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzalez Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman may kamag-anak na opisyal ng mga construction firms na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction.
Ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Cristina Angeles, asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corp. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang propesor ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na sinasabing ginamit ng ilang politiko para makapagbulsa ng pera sa taong bayan. 20% ng ating budget ay napupunta sa bribery, napupunta sa mga politikong gumagamit ng pera ng bayan para sa kanilang sariling interes. So ang doon, ang daming nawawalang pera, no? At yun nga, hindi talaga napupunta sa public services. Talagang titipirin mo. Ang gagawin mo, kukuha ka ng mga pinakamura, pinaka-substandard para ma-deliver mo yung project. So nakakalungkot yun kasi walang quality. Sabi nga ni Dr. Mendoza, ang pondong naibulsa ng ilan dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Kaya mas mabuti raw kung maipapakita ng administrasyon na mapaparusahan talaga ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kailangan meron talagang tiwala ang lahat ng tao sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Madali siyang masustain o maraming magsusumbong, ganyan-ganyan. Pero kung pagsusumbong lang, dapat yan, meron siyang proseso para sa karampot na parusa o sanction o anong dapat na mangyari doon sa sumbong. Dapat may example. Patuloy na tinitingnan ng GMA News Research ang mga listahan ng flood control projects na matatagpuan sa isumbong mo sa Pangulong website. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At kaugnay ng ulat na yan, sabi ng opisina ni Representative Cristina Angeles, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para makapag-divest na siya sa Northern Builders Construction Corporation o NBCC. Sabi pa ng kanyang tanggapan, nasa pre-operational stage pa lamang ang NBCC at hindi pa nakibahagi sa anumang bidding sa pribadong sektor man o sa gobyerno. Paliwanag nila, nagsimula ang NBCC sa kumpanyang itinatag ng kanyang asawa, halos 40 taon na ang nakararaan. Naging korporasyon lamang daw ito noong 2023. Mga kapuso, todo na ang paghahanda ng NCAA at GMA Network para sa pagbubukas ng Season 101 ng Liga sa October 1. Dagdag excitement sa oldest collegiate athletic association sa bansa, ang bagong format sa basketball. Kung ano yan, alamin sa pagtutok ni Martin Javier. Full force na ang paghahanda ng Liga sa opening ng historic Season 101 sa October 1 sa Araneta Coliseum. Mas exciting daw ang laban dahil sa bagong format ng men's basketball tournament. We divide 10 schools into 2 groups. Kahit na ikaw ay nasa elimination, ay rank 5 ka, you still have the chance kasi mayroong play-in. Lalabanan mo pa yung rank 4. Then after elimination, nalaman na kung sino yung top 4 sa each group. So crossover na siya for quarterfinals. Then semifinals, best of 3, then finals, best of 3. Para plansyahin ang mga plano para sa Season 101, nagpulong ang NCAA Management Committee kahapon, kasama ang GMA Network, sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ang Group A ay pangungunahan ng Season 101 host at men's basketball defending champions, Mapua University. Iba yung storya ngayon, iba yung atmosphere, so opportunity din para sa amin, para sa kanila, sa mga bagong pasok na patunayan yung sarili nila. Ang mga pirata ng Lyceum of the Philippines University gustong ipagpatuloy ang kanilang naitaguyod nitong mga nakaraang season. Kung ano man yung nagawa namin last 3 season, kailangan namin magawa pa ulit ngayon. Handa na rin ang Arellano University para gumawa ng ingay. Makaabot sa top 2 ng bracket namin, game after game yung goal namin.
Susubukan naman ng Perpetual Altas na maibalik ang winning culture sa kanilang koponan. Siyempre, ultimate goal yung maging champion kami. Isang fresh start para sa San Sebastian Stags sa pamumuno ng kanilang bagong head coach at mga bagong muka sa team. Championship pero one game at a time lang. Para sa GMA Integrated News, Martin Navier, nakatutok 24 oras. Nalipasan na ng Pasko at bagong taon ang 6 na balikbayan box na ipinadala mula Amerika noong pang Setyembre 2024. Ngayon, bare months na naman, pero hindi pa rin niya nakakarating sa mga dapat makatanggap kahit nakailang beses nang nag-follow up. Nakatutok si Mariz Umali. Ito sana ang 6 na balikbayan box na may mga pagkain, damit at school supplies na ipinadala sa pamilya ni Jalwinder ng kanyang mga tiyahing OFW sa Amerika. September 2024 ito ipinadala sa pamamagitan ng freight forwarder na Makati Express Cargo at matatanggap dapat November hanggang December 2024. Wala pa rin pong dumadating, isang taon na this month po yung boxes po na pinadala po sa amin. Pinaghirapan ng mga tita namin na dapat na ibinibigay sa amin. Hindi po napakinabangan yung mga padala. Tapos dugot pawis po ng mga tita ko yung pinuhunan nila doon. Nagdo-double job. Nagtatrabaho sila kahit may mga sakit po para lang makapagpadala po sa amin dito. Si Rosalie nakailang beses na raw na nagpabalik-balik sa Metro Manila mula Pangasinan para ma-follow up ang di pa rin dumarating na balikbayan box mula sa mga kapatid sa Amerika. Nagsasayang po ako ng pera na pamasahe lang, ganun po. Tapos mga trabaho po na naantala. So, nagsasacrifice po ako. Hindi kami pinapansin, ma'am. Kabilang sina Jalwinder at Rosalyn sa maraming kababayan nating hindi pa rin nakukuha ang mga balikbayan box. Nagpapatulong na raw kay Jalwinder ang ibang nasa malalayong probinsya. Sasabihin nila, under clearing ni custom, sa BOC po, nasa BOC pa, hindi pa na-release. Paulit-ulit sila ng ganong alibay. Nung pumunta na po kami dun sa Makati Express Cargo sa Head Cavite po. So pinangakuan kami hanggang end of this August, nung August pala, napifeedbackan kami regarding dun sa wala naman ako na-receive. Ilang beses din namin sinubukan tawagan ng iba't ibang numero ng kanilang mga opisyal pero walang sumasagot o di kaya hindi na makontak ang numero. Nananawagan ng Bureau of Customs sa mga nagrereklamo na pumunta sa kanilang tanggapan. So itong 4 months to 1 year na pagkakadelay, ito unjustified ito, no? Wala itong paliwanag. At itong sinasabi nilang nasa customs ang problema ay ko to kaagad, no? Papatawag ko na rin siguro ang representative nitong Makati Express Cargo. Sagradong itinuturing ang mga balikbayan box dahil hindi maikakailang ang bawat laman nito ay resulta ng dugot pawis ng mga OFW. Kaya pangako ng customs ay masusi nila itong iimbestigahan para mapanagot ang mga dapat managot at maibigay ang mga padala sa mga nararapat nilang pagdalahan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Anumang araw, kahit pa weekend, nakatutok sa paghahatid ng balita ang kapuso nating si Ivan Mayrina. At mas pinagtibay pa niya ang dedikasyon sa pamamahayag sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Nakatutok si Von Aquino. Sa mahigit 3 kilometro. 25 taon na siyang nakatutok sa iba't ibang balita. Tayo dito mula dahil sa field, tulad na nakikita ninyo, hanggang bewang ang tubig baha. Hanggang sa studio, sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Mula sa Washington DC para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para ihatid ang mga impormasyong dapat malaman ng publiko hanggang Sabado at Linggo sa 24 oras weekend. Ang di matatawarang personal na karanasan sa pagkalap ng mga balita sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang humulma sa kredibilidad at dekalidad na pagbabalitang hatid ni Ivan Mayrina sa 24 oras weekend. Lalo pa yang pinagtibay sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network bilang anchor ng 24 oras weekend.
kasama sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. Dumalo rin ang iba pang GMA Network officers. Sa isang video message, nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Ivan, I am both proud and happy that you remain a loyal kapuso for 25 years and counting. I look forward to having you with us for a very long time. Congratulations, Ivan. Ikaw sa pananaw ko at sa pananaw namin lahat, no, ay isang tunay, tapat at haligi ng serbisyong totoo. Isang ehemplo na magpapatuloy, na magbibigay sigla at inspirasyon sa mga katulad mong media practitioner. Pirming handa si Ivan na tumindig bilang isang mamamahayag. As you embark this new chapter with us, Kapuso pa rin, may you continue to inspire others and elevate the standards of journalism. Nagpahatid din ng kanilang congratulatory messages ang kanyang mga kasamahan sa GMA Integrated News, kabilang ang kanyang 24 oras weekend co-anchor na si Pia Arcangel. Nagpasalamat din si Ivan sa GMA Network sa oportunidad na makapaghatid ng serbisyong totoo. I don't see myself being anywhere else. So, makakaasa kayo kung ano man yung siguro ikinatuwa ninyo in the last 25 years. We'll have more of that. GMA will continue to stand sa journalism na wasto, patas, balansyado, kapaki-pakinabang. At dahil hindi natutulog ang balita kahit pa anya weekend, patuloy anya makakaasa ang mga manonood na susunod ang GMA Integrated News sa kanila sa iba't ibang platforms. Susundan natin ang kanilang nagbabagong mga patterns, their new habits, their new preferences, para patuloy nating maihatid ang brand of journalism that GMA stands for. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ako, Vesh, Boya Nazar. Samahan natin ang pagtatanggol at Sangre Terra sa kanyang paglalakbay patungong Encantadia. Ngayong natapos na ang kanyang misyon sa mundo ng mga tao. Ang pasilip sa abangang episode mamaya, ichichika ni Aubrey Carampen. Sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi, nabunyag na ang kasamaan ni Governor Emil. Ubus na ang kredibilidad mo, Gob. At lalong ubus na ang pasensya ng taong bayan sa'yo. Ikaw yan, ikaw! Teka! Teka! Siya ang may kasalanan, hindi ako! Siya! Yan ay sa tulong ni Terra, aka Sangre, na ginagampanan ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Kaya naman si Terra, mission accomplished na sa mundo ng mga tao at may iniwang paalala sa kanyang mga kababayan. Alam na ninyong lahat kung ano ang totoo. Sana matuto kayo dito. Sana hindi na maulit ang kasaysayan. Huwag ninyong hayaan na makabalik pa ang gobernador na yon sa pwesto. Ito lamang ang paraan para maging mas payapa at mas ligtas ang Distrito 6. Pero hindi pa rito nagtatapos ang laban ni Terra na mas may mapanganib pa na misyon na kailangang harapin. Kailangan na niyang mag-goodbye sa mortal world at mag-avisala sa mundo ng Encantadia. Aquabest! Boya Nazar! Isa lamang ito sa mga lagusan papuntang Encantadia, Terra. Safe ba yan? Ashley, parang nakakakuryente yata dyan. Hindi ba tayo kakainin yun? Parang... Di ba tayo mamamatay dyan? Ngayong gabi, maglalakbay na si Terra kasama ang kanyang Ashti Perena patungong Encantadia. Kapit ng mahigpit. Natatanong ko na ang dulo ng lagusan, Terra. Sa exclusive na pasilip na ito sa episode mamaya, makikitang
Tila hindi sanay ang kalahating tao at kalahating diwata sa pagpasok sa isang bagong mundo. Pero to the rescue ang Ashti sa kanyang hadiya at kapit kamay silang naglakbay sa lagusan. Nang makarating sa Encantadia, nabalot ng pagkamangha si Tera. Sandali lang po, bakit gabi na dito? Tsaka dalawa yung buwan. Ashti, dalawa yung buwan. Tera, tayo ay narito na sa Encantadia. Ngayong dumating na sa Encantadia ang itinakdang tagapagligtas, kayanin nga kaya ni Tera at ng mga bagong sangre ang lakas at puwersa ni Kera Mitena? Abangan sa Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso. Weekend na? Wow! Miss Mel, Miss Vicky, Emilio. Galing ka sa bakasyon eh. Kapapasok lang eh. Ngayon, bakasyon ka na. Happy weekend. Mapasok bukas. Salamat, Iya. Welcome back. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.